May mga gabi na bigla na lang akong nagigising sa ibang lugar at sa ibang bahay. Hawak ang kutsilyo. Duguan ng aking mga kamay at lagi kong sinasabi sa sarili ko na panaginip lang yun. Isang bangungot na dulot ng sobrang pagod. Pero mukhang nagkamali ako. Ang una kong napatay ay isang estrangherong lasing na napadpad sa aming bakuran. Oo, nakapatay na ako. Nakita ko siya sa umaga, nakabulagta, nakanganga at puno ng sugat. Ang pulis ang nag-imbestiga pero itinuring na aksidente. Ako mismo ang tumulong mag-imbak ng bangkay at sa loob-loob ko, walang bakas ng alaala kung paano ko nagawa. Ngunit sa ilalim ng aking mga kuko, meron akong nakitang natuyong dugo. Pagkaraan ng ilang linggo, nadagdagan pa. Isang kapitbahay, matandang babae na palaging nagrereklamo sa ingay ng mga bata. Nakita ko siya sa likod ng aming bakod. Butas ang dibdib at nasa tabi ang martilyong ginamit ko sa pag-aayos. Sabi ng pulis, baka may magnanakaw. Ako rin ang tumulong magdala ng bangkay palabas. Pero sa salamin ng aming banyo, noong naghihilamos ako, nakatitig sa sarili, nakita kong may bakas pa ng dugo sa gilid ng aking labi. Parang sinipsip ko ang buhay niya. Sa mga panahong iyon, pinipilit ko pa ring maging normal. Nagtatrabaho, umuwi, ngumingiti sa aking asawa, si Clara at alagaan ang aming anak na si Miguel. 7 taong gulang ito. Ngunit bawat gabi, natutulog ako ng may kaba. Natutulog ako na takot magising. Noong gabing yun, hating gabi, nagising ako sa malamig na sahig. Nakapaa ako sa kusina. Hawak ang kutsilyong ginamit ni Clara sa pagluluto. Ang lampara sa sala ay mahina ang sindi, kaya't halos anino lang ang gumagalaw sa paligid. At sa di kalayuan, nakita ko si Clara. Mahimbing na natutulog sa sopa dahil pinatulog muna niya si Miguel sa kwarto. Naririnig ko ang kanyang mahinang hilik at sa bawat paghinga niya, parang may kumakalabit sa utak ko. Patayin mo na siya. Una, bumulong lang yon hanggang sa naging paulit-ulit. Patayin mo na siya. Patayin mo na siya. Hindi ko alam kung bakit ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako, dahan-dahan, parang magnanakaw sa sariling bahay. Tumigil ako sa harap niya. Tinitigan ang kanyang muka. Napakapayapa. Mapagmahal, walang alam sa demonyo sa tabi niya. At bago ko pa namalayan, idinidiin ko na ang kutsilyo sa kanyang leeg. Napadilat siya. Narinig ko ang ungol ng kanyang boses. Isang tunog na puno ng pagtataka at sakit. Gumalaw siya. Pilit na tinutulak ang kamay ko, pero mabilis na bumalot ang dugo sa aking mga daliri. Ang mata niya nanlalaki, dahan-dahang nawawalan ng liwanag. At ako, parang may ibang katawan na gumalaw, nakatitig lang, malamig at walang pakiramdam. Nang tumigil na siya sa paghinga, isang malambot na tinig ang sumunod. Papa? Napalingon ako. Si Miguel. Nakatayo siya sa gilid ng hagdan. Hawak ang kanyang paboritong laruan. Nakita niya si mama niya, naliligo sa dugo. At nakita niya ako.
Bago pa ako makapag-isip, nakalapit na ako sa bata. Narinig ko siyang umiiyak. Pilit na tumatakbo pabalik sa kwarto. Pero mabilis ang aking mga paa. Hinila ko ang kanyang braso. Umiyak siya at nagsisigaw. Itinaas ko ang kutsilyo. At ang huling alaala ko, ang malamig na hangin sa kanyang lieg. Ang matinis niyang sigaw na biglang naputol. At pagkatapos nun, katahimikan. Nang dumating na ang mga pulis, ako mismo ang nakaupo sa sahig. Naliligo sa dugo. Hawak pa rin ang kutsilyo. Hindi na ako tumakbo. Hindi na rin ako nanlaban. Dinala nila ako sa istasyon. Sa korte, hindi ako tumitingin kahit kanino. Hindi ko rin itinanggi. Wala akong ay pagtatanggol. Pero nang dumating ang verdict, hindi kulungan ang inirekomenda, kundi sa isang mental hospital. Psychological disorder, sabi ng doktor. Somnambulism with homicidal episodes. Akala ko'y katahimikan na makakamtan ko roon, pero mas malala pala. Sa gabi, kahit nakakadena ang aming mga kamay, naririnig ko silang bumubulong. Ang boses ni Clara, malamig, parang hangin na dumadaan sa tenga. Ang boses ni Miguel, malapit lang sa gilid ng aking higaan. Kapag ipinipikit ko ang aking mata, nakikita ko ang mukha nila. Puno ng dugo, maputla at nakatitig sa akin. Kapag naglalakad naman ako sa pasilyo ng ospital, sumasalubong sila sa salamin, nakatayo sa aking likuran. Isang gabi, nagising ako sa loob ng aking selda. At andun si Clara. Nakaupo siya sa kama ko. Hawak ang duguang kutsilyo. Si Miguel nakadapa sa sahig. Umiiyak pero nakangiti habang umaahon ang kanyang lieg na parang naputol. Hindi ka makakatakas, bulong ni Clara. Habang buhay kang gising. Nagsisigaw ako. Dumating ang mga doktor at gwardya. Pinahigpit ang tali. Pinasukan ako ng gamot. Pero kahit na antok ako, naririnig ko pa rin ang mga bulong. Naririnig ko pa rin ang sigaw ng aking anak. Ang huling hininga ng aking asawa. At sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabangon ako ulit at sa mga kamay ko, kahit wala namang kutsilyo, lagi kong nakikitang may dugong sariwa. Ngayon, hindi ko na alam kung tulog ba ako o gising. Ang mga dingding ng kwarto ay puti, pero sa sulok, lagi kong nakikita ang mga anino nila. Kung minsan, dumadampi ang malamig na palad ni Clara sa aking muka. Hinahaplos niya ako at bumubulong. Dapat kasama mo kami. At si Miguel, tatawa, tatakbo, hawak ang laruan niyang duguan. Sabay sisigaw ng, "Papa, laro tayo ulit." Hindi na ako nakakatulog. At kapag tulog ako, mas masahol. Dahil doon, hindi lang sila multo. Doon nararamdaman ko ulit ang kanilang balat, ang kanilang dugo, ang kanilang huling hininga. At sa bawat paggising ko, inaasahan kong may bagong bangkay sa tabi ko. Pero ang pinakamasakit, wala na akong ibang kayang patayin kundi ang sarili ko. At kahit anong
sinusubok kong gawin tuwing itatapat ko ang kamay ko sa aking leeg, naririnig ko ang tinig ni Clara. Huwag kang tatakas. Kasama mo kami magpakailanman. At doon ko napagtanto, hindi ako nakukulong sa mental hospital. Nakakulong ako sa kanila.